Ano ho ba mga pwedeng gawin para ho matanggal ho itong si Romualdez? Tama ho yung ginawa ng ila Attorney Guanzon. Ang isa hong talagang pwedeng idulog sa Supreme Court. Ang pwede hong pumasok at magkaroon ng alam niyo yun, ng rules ang Supreme Court sabihin na o sa kanila hong sabihin na ito'y mandamus order, 'di ba? Can issue a mandamus order para sabihin na, oy, paupuin mo na 'yan. Ayan. Pag hindi pa sumunod, ang kapal ang mukha mo. Ito to. Sana ho, let the Supreme Court rule. Sana. I think the Supreme Court will favor etong kasi mantakin mo nagdesisyon na ako umilik. 'Di ba? Nagdesisyon na ako umilik o ito na ang kapalit. Ayaw pa upuin na speaker. Ano to? It's ito ang pinakamalaking katarantaduhan sa hindi aside from the budget. 'Di ba? Pero dapat to. Kaya nga alam mo, paano pa matatanggal 'yan si speaker? Alam niyo ho ba na hindi impeachable officer ang Speaker of the House? Hindi ho. Para ho matanggal yan, para din ho siyang, aside from dun sa pagiging speakership niya, ang pwede magtanggal sa kanya, yung vote ng tao. Okay? Oh, sana tanggalin ni ni saan pangalan nun? Yung anak ni Marcos? Si Charis ba yun? O yun, basta. Sana tanggalin niya, no? I declare the seat of the speaker vacant. Yan, sana ganun. Pero una yon, dapat matanggal siya sa pagka-speaker, di ba? Yung tinatawag nilang loss of confidence. Pwede yon. Majority of the House ay boboto ng loss of confidence dito kay speaker. Majority. Sabihin ng majority, 51%. 52%. Kaya nga majority. Yon, para matanggal siya sa speaker. Pero meron din siya, pwede rin siyang matanggal as a congressman. Ano naman po yon? Yung ginawa nila kay Arnie Tevez, which is yung 2/3 ng boto, tama ba? O tama, 2/3 ng vote, sabihin na na you're out through the ethics complaint and we decided to remove you because you're an asshole. Halimbawa lang, ha? Halimbawa lang ho yun. Hindi, totoo naman because you find him abusing his power. Pwede yun, di ba? Pwede. Pero more in reality pala. In reality, mukhang malabo. Gago! Busog sa kanya yung mga balita ko, sarap ng buffet daw dyan sa may lounge ninyo, sa may labas lang ng opisina ng Speaker of the House. Alam mo naman yung mga congressman dyan, iba patay gutom din. At saka hindi lang yun, di ba? Busog sila sa ayuda. Pagka lahat kayo, di ba? Sinasabi nga ni Magalong, may 777, di ba? Pag sumama ka, 777, may 7 million sa ayuda, 7 sa AKAP, ayun, mga AYEX, ganun, 777, di ba? May ganun talaga. So, ibig sabihin nun, talagang busog ho ito. Kaya imposible ho makakuha ng 2/3 vote ng pagpapatalsi. Kaya nga alam mo, dito mapapatunayan na only in the time of PRRD hindi niya kinontrol ang sino mang dyan sa speakership. You know why? Oo, siya yung nag-anoint na ito, sana ito yung gusto ko maging speaker, si ganito. Pero kung magkaroon ng vote of confidence na yung mawala na doon sa mga tao, pinababayaan niya. Kaya nga naalala nyo, di ba? Yung kay Alvarez natanggal. Na di ba, kahit nga yung kay Speaker Cayetano medyo
na loss of confidence din yung iba kaya pinalit. Although there's a different issue on that kasi nga merong pinag-usapan sila. Okay? Pero gayon pa man, makikita mo talaga na hinayaan ng ating Pangulong Duterte yung mga mambabatas. Kung anong sa tingin ninyo, kung may loss of confidence kayo, At ito pa matindi. Kung babalikan natin yung kasaysayan. At that time na nag-aaway po si Velasco at saka si Cayetano, ang gulo nun. I know that. Ang gulo nun. All the Duterte supporter, di ba? Medyo hati nung time na yun. Ang dami tuloy nag-suggest noon na si Pulong Duterte na lang ang ilagay dyan. Para talagang Duterte. Alam mo, kung sakim sa kapangyarihan ng Pangulong Duterte. Sasabihin niya, oo nga, ang pagkakataon niya na yun eh. It will be justifiable. You know why? Nagkakagulo na si Velasco at si Cayetano noong time na yun. Ibig sabihin, may girian. Pati yung mga congressman, may kanya-kanya silang bata, may girian. Pwede niya sabihin, ang gulo nyo? Let my son take over sa speakership. Isang ganun lang niya. Maliwala kayo sa akin, lahat bubaligtad yan. Di ba? Pero hindi. Sa matter of fact, nagbigay pa siya ng kanyang statement na pag yan, naging speaker, magre-resign ako. Kasi pwedeng pwedeng brasuhin ni Pulong. Kunwari lang, greedy din si Pulong. Pagkakataon ko na ito, nag-aaway na sila. Ako na to, akin na to. Dati ginagalang si Pulong eh. Parang ang presidente daw yan si Pulong pag pumapasok ng Congress eh. Dati, para daw presidente yan. Talagang ginagalang hanggang kahit yung speaker. Kasi parang ang dating sa kanya, he represent the president. Anak siya. Pero hindi ho nag-epal. Pero kung ginawa niya mag-epal, meron din contingency plan si Pangulong Duterte. Publicly sinabi niya. Imposible namang hindi niya to pa rin yun, di ba? Sinabi niya na pag yan naging speaker, magre-resign akong presidente. Binalaan niya na kagad. Ganong katindi na hindi abusive. Ngayon, sabihin na ninyo, pinsan naman ngayon eh. Oo nga, okay, sige, sabihin na natin, okay. Sabihin na natin. I mean, I could agree. Sige, i-anoint mo yan. Pero yung loss of confidence ng tao, yung kapalpakan mo, sa totoo lang, sa dami ng kapalpakan ni speaker ngayon, from the budget to this issue, dapat natanggal na ho ito. Dapat po natanggal na ito. Wala na ho eh. Kaya nga, pasensya na ho dati po akong naniniwala na dapat po tayo ay maging isang parliamentary government. Naniniwala po ako doon. I know, it is good. Nandyan yung vote of confidence. Na sinasabi nila na pag yung prime minister hindi na boboto siya ng mga I think it will not work now. Maybe in the future. Maybe. But now, hindi. Sorry sa mga wag ko kayo sana magagalit. Dati kong mga kasama ito na pinaglalaban ito. Ako, matagal ako naglalaban dyan. Pero now, sa ginagawa ni Romualdez, sa ginagawa niyang galawan kung paano siya maging diktador, dito makikita mo na pag binigay pala ang kapangyarihan sa isang tao na, kasi parang ganun din to may vote of confidence din sa speakership Wala na. Pag binigay mo yung kapangyarihan dito sa tao na ito, talagang lahat gagawin niya para yung mga tao niya ay maging sip-sip. Eto na nga lang bakit sumasasabihin? Sandali, banat ba? May oposisyon naman ba't hindi? Tingnan mo nga, yung Makabayan Black. Parang tanga lang. Diba? Hindi, totoo naman Naging, ang ingay-ingay niya, naging pipi sila. Naging maingay na lang sila uli ngayon kasi malapit na eleksyon. Ganyan naman yung sabihin, yung sinasabi mong oposisyon, supposedly, hindi naman nila ginawa ang trabaho nila. Diba? Ito, mga damonyo pa ito mga to. Isipin mo,
inantay muna nila na mag-ingay ang Pangulong Duterte tsaka si Ungab tungkol do sa blank bago sila nag-ingay. Bago sila rumespond. Di ba? Na may blanco. Pero dun sa journal, kasama sila sa mga pumirma. Kasama sila sa mga pumirma at nag-approve doon sa BICAM report na blanco. Anong anak ng wewe? So doon pala makikita mo na may problema tayo sa sistema natin. Ako actually, eto lang we need a reformation. Google that. Nagkaroon ng reformation sa Europa, maging sa Amerika in the history ng ating mundo. Reformation. The real thing na kailangan mangyari sa Pilipinas, hindi ho change of government, change of system, change of people. We need a reformation. A real change from the inside, from the heart. Mga tao mismo. Ang laki na ho ng problema natin. We are a people of hypocrisy. Diba? Talagang hipokrito po tayo. Tayo ang pinaka-hipokritong mga tao sa mundo na to. Bakit to kanyo? Sigaw tayo ng sigaw sa kalsada. Labang kami sa korupsyon. Pero mga korap naman din tayo. Pag napunta na sa atin yung korupsyon, wala na. Pipi na rin tayo. We are against corruption because inggit lang tayo dahil meron silang nakukuhang pera. Kayo wala. Pero pagdating na sa inyo sa baba, kayong mga opisyal sa LGU, mga opisyal sa baba, corrupt na rin kayo to its core. Diba? Yun ang katotohanan. Wag na tayong paligoy-ligoy. Diba ho? Kaya talagang kailangan natin yung pagbabago from the inside. Yes, we need good leaders. We need pero more than that, ito lang masasabi ko. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ang pag-asa na lang natin, yung sinasabi sa Biblia, ang righteousness exalts a nation. It's a really fear of God. Kasi pag meron ka talaga nun, whether anong makita mong korupsyon sa paligid, hindi yung claiming to be religious, iba yun. Marami religious sa Pilipinas eh. Yung talagang may fear. Natatayo doon sa katotohanan no matter what. Makulong man, ipaglalaban ng katotohanan. Hindi ako dito. Yan ang nakita ko kasi kay Pastor Kibuloy. Walang biro ho. Yan po ang nakita ko kay Pastor Kibuloy. Alam nyo, kung alam nyo lang sana ang buong kwento, kung magkakano ang alok sa kanya para bumaligtad at labanan ng mga Duterte, kung magkano ang alok sa SMNI, hindi lang isang beses, dalawang beses, pero nanindigan po siya. As a matter of fact, yung mga lumalaban sa kanya ngayon, dati siyang kinakausap. Ito yung kanilang, nagpapabasbas pa sa kanya. Pero dahil nanindigan siya sa tabi ni Pangulong Duterte at hindi, alam mo yun, magsinungaling, maging propaganda arm ng gobyerno. Hindi siya pumayag Ayaw niya maging propaganda arm ang SMNI. At siya, binuhay ang mga kaso. Dinagdagan ng mga walang kaso. Eto pag nabalitaan ninyo yung mga nangyayari sa loob ng korte, matatawa kayo. Kahit yung mga masasama ang connotation before with Pastor Kibuloy na nandun sa loob ng korte, pag narinig nila yung details, nagapaganon sila wala pala talagang kasalanan tong maman to. Wala pala talagang kasalanan to. Matatawa ho kayo. Kung pwede ko lang sanang i-detalye yung pangyayari. Kaya nga, if ever, okay, hindi payagan yung bail, hindi payagan yung kung ano-anong, hindi ma-dismiss yung kaso. It's really political. Sana ho, hindi ho umabot tayo sa ganun na pati ang mga husgado ay naiimpluwensyahan na ng mga nakaupong politiko. Kasi sana may nanonood mang mga judge dito sa ating palatuntunan, sa ating vlog. Sana kayo na lang ang huling sandata naming mga Pilipino na panindigan ninyo
ang inyong sinumpaang tungkulin, hindi naman po kayo matatanggal ng mga any political powers. Panindigan nyo sana yung inyong panawagan. Doon lamang po kayo sa pinipresentang ebidensya. Kasi kung kayo ay bibigay pa sa pressure ng ilang mating mga politiko, ay wala na po kaming tatakbuhan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay sa susunod nating video.